Kasama ko. Ako nag-use pa yan. Hello mga mamshi, mga repa. For today's vlog, i-share ko lang sa inyo yung process nung pag-register ko sa mga anak ko, from registration, preparing their school supplies, and up to the first day of school. Being new here sa Amerika, nung una parang ang hirap intindihin ng process ng pagpapa-enroll sa mga bata kasi nga ang daming mga kailangan na i-accomplish before fully ma-enroll yung bata. So what we did is mga 1 week after namin mag-moving in dito sa aming bahay, I decided to call yung school board dito sa state of Virginia para alamin kung anong school ang designated para sa mga anak ko. Very accommodating naman lahat ng mga registrar dito. So, yun nga, ang mga bata is mag-aaral dito sa may Colonial Trail Elementary School. And then, binigyan nila kami ng appointment. And then, ito na nga, pumunta na kami. And nagpasa lang ako ng mga ilang papers like birth certificate, yung application form, and yung mga immunization record ng mga bata. So after nga na mapasa ko lahat ng mga documents, I was instructed by the registrar na kailangan kong ipa-physician assessment sa pedya yung dalawang bata para sa immunization record nila. Kailangan daw kasi yung form na binigay nila for the physical assessment is mapirmahan yun ng isang pedia doctor and kailangan na ma-assess din yung bata. And yun nga, titignan din nila dito yung immunization record ng bata kung kompleto and updated sila. So, by the way, pa nga pala mga ma'am siya, itong school namin is like parang 10 minutes away lang going to the school. Pero kung magdadrive ka naman is 2 minutes lang. So, since may trabaho si daddy, so ito kami at naglakad lang. So, mabalik tayo sa immunization record ng mga bata kasi very important talaga siya. Dahil napakahigpit dito, kailangan talaga updated. So, good thing sa amin is merong blue book yung kambal coming from Canada. So, nung pina-assess namin yung mga bata dito sa isang clinic dito, yung doktor na nagpirma doon, hindi niya lahat na update at nasulat. So, ang nangyari is nagpabalik-balik pa kami sa school kasi sabi nila kulang pa, hindi napirmahan. Only to find out when I check the blue book nila from Canada, andun naman lahat at naibigay. So, ang result is naging okay naman na. So, I advise to those momshies na papunta dito sa US is be sure na updated yung mga vaccine ng mga anak nyo. Especially yung MMR. Kasi ang rules nila dito, ang bata, after mag 1 year old, dun pa lang dapat niya ma-receive yung first dose ng MMR. Which is nangyari sa kambal is binigay ang MMR nila sa Pilipinas before sila nag 1 year old. So, hindi nila yun kinarried out. So, wala daw yun. So, good thing pala sa Canada, binigay nila yun. Kaya yun. So, naging okay naman na. Doon nakaka-stress, nakakangarag nung una. But so far so good naman at naging okay at nakapag-proceed naman ng mga bata sa kanilang first day of school. So makikita nyo nga dito sa video, fast forward tayo. Once na-register mo pala yung bata, they will give you a copy of school supplies na kailangan mong bilhin. So may nakalagay doon, for example, yung bata kailangan ng 4 pieces of 24 pieces of crayons. Sinabi naman, you don't need to buy all. Pag sinabing 4, you can buy naman 2, ganyan. So, what I did is, ganun lang din ang ginawa ko para hindi naman masyadong marami. So, eto na nga at tinutulungan ako ng dalawang bata sa pag-aayos at sa pagsusort ng mga gamit nila. And super excited nga sila. Tapos sabi ko mga anak, alam nyo ba nung kami ng tatay nyo, nung kinder kami, parang isang lapis, isang notebook, 6 na pirasong crayons. Pantasa, okay na kami doon. Sa inyo, napakadaming kailangan. May mga headphone pa sila kasi may mga araw ata doon sa klase nila na naka-laptop lang din sila. So, they don't advise the earpods kasi delikado sa bata. Kaya, ang required nila is headphones. So, fast forward ulit tayo mga moms. So, dumating na yung pinakaintay na araw ng kambal. Ang first day of school nila, which is August 21, 2023. So, syempre, kailangan ko magising ng maaga. And then, may
may letter din ako na na-receive from school na as much as possible kung pababaunin mo ng lunch and snack yung bata is yung naka-open na yung food para hindi na din sila mahirapan pagka lunchtime na nila. And as much as possible, wag magpabaon ng mga may sabaw or mga orange juice kasi nga syempre hindi naman lahat isa-isa is matututukan ng teacher dahil marami sila. I think sa isang classes parang nasa 20-21 students. So yon, ang pinapabaon ko na lang din sa kanila is yung either cupcake, mga crackers, fruits, ganyan, which is madali lang din nilang kainin. So, ang ginagawa ko na lang is binubusog ko na lang sila sa breakfast, and then right after nilang dumating from school, pahinga lang sila ng konti, and then they will have their early dinner para at least makompensate yung dapat nagkanin sila sa lunchtime. So, though as a mother, naging syempre excited ako dito dahil I will be able to prepare them some breakfast. And then, natuwa din ako kasi nakakakain na din sila ng mga prutas, ganyan, ng mga apple, which is nagustuhan naman din ng kambal, siguro dahil nakikita din nila sa mga ibang kaklase nila. Dito nga pala sa Amerika mga moms, you have two option, either papabaunin mo yung bata or magpapadala ka ng cash. For example, magpapadala ka ng $20 sa isang folder sa dun sa communication folder niyo ng teacher, and then you will just write a note there kung anong pwedeng kainin ng bata, kung he can take some popsicle or ice cream, or may application din dito, katulad dito sa Virginia, meron silang application, ang tawag dun is My School Box. Pwede mo yung lamnan ng pera. And then, they have this code. Every student, they have this code. Ipapakita lang nila yun sa cafeteria. And then, they will tell whatever food they want. As long as they have the money on that certain application. Katulad namin, most of the time naman is pinapabaunan ko talaga sila kasi I prefer, kasi alam ko ako nag-prepare nun. But, what we did is, binigyan pa din namin ng pera yung account nila dun sa My School Box. Just in case lang. Sometimes kasi parang gusto kong i-reward yung mga bata like ice cream, ganyan, or popsicle. Pero never pa naman namin siyang natatry. Kung mapapansin nyo pala dyan sa video mga moms, lahat ng mga gamit ng mga bata is naka-label. For example, yung baonan nila, nilagay ko dyan, naka-label dyan is lunch, and then nakalagay din yung pangalan nila. And then yung snack naman, dapat labelin mo din yun ng snack para alam din ng teacher kung anong food ang ibibigay sa bata, because they have two sets of break time. First is lunch, which is 10 a.m. and then they have the snack, right, like 1 p.m., mga ganon. So it's very important na yung mga food or gamit ng bata is labeled. Kasi nga ako nga, kahit nga isang pirasong lapis, nilagyan namin yun ng label ng mga pangalan nila, kasi syempre, di ba, mga bata yan, all their things will be scattered sa school and all. So mas maigi na may mga label. So for the breakfast nga ng kambal is nag-request sila ng pancake and french fries, and good thing din sa kambal is wala silang lactose intolerance katulad namin ng daddy nila. So everyday talaga sila yan nag-fresh milk every morning, and talagang nag-breakfast talaga sila. So yun, ayaw nila ng super lamig na milk, so pinapainit ko lang yan at least 1 minute para medyo warm yung milk nila. So after nga nilang mag-breakfast, ayan, at binihisan ko na sila, and super excited talaga silang isuotin yung bagong bag nila, yung bago nilang sapatos na sila talaga ang pumili niyan. Hindi katulad nung bata sila is dapat parehas sila lagi ng gamit. But this time, yan talaga ang gusto nila. So talagang lumalaki na tong mga anak namin. And then yan na nga, for the first day, you have two options naman din. It's either isan mo yung anak mo gamit yung sasakyan nyo directly to the school, or pwede mo silang school bus. Dito nga pala mga moms, may application din for the bus. Dun sa application mo na yon, malalaman mo kung nasaan na yung bus. Malalaman mo din kung nakarating na yung bata sa school. Yung pangalan ng app na yun dito is Edlog. So yun, i-register mo lang yung anak mo doon para makita mo kung nasaan na yung bata. And for us, for the first day, we decided to bring them sa school nila. Syempre, 'di ba, new chapter na 'to ng journey nila bilang isang estudyante. So, as a parents, syempre excited din kami
Do medyo nalulungkot ako ng onte. Syempre, 'di ba, nasanay ako na everyday kasama ko sila. Do maingay, ganyan. Pero somehow mamimiss mo sila dahil magiging tahimik yung bahay for 8 hours every day. So, ito na nga, and we are so excited. Meron pa nga sila ditong pa-welcome sa mga bata. So, pwedeng mag-picture dito yung mga bata. Good thing maaga kami, so medyo solo pa namin ang background dyan. And then, meron din instruction dito na i-hashtag mo yung Henrico School 2023 para makita nila. Matag sila sa Facebook. So, ito na nga, medyo maaga pa. Ang time in nila is 7:50 a.m. Doon pa lang yung time na papasok. Pwedeng pumasok yung mga bata sa loob. And at this time, hindi na kami pwedeng sumama sa loob. So, yung mga bata na lang din talaga. Kaya, sa bahay pa lang, during nung open house nga, alam ko na kung anong room number nila. So, pinractice ko na sila na i-memorize kung anong room number nila. So, yun. Naalala naman na din nila. So, ayan nga, medyo na ako dyan, nagiging emotional na ako dyan kasi nararamdaman ko na malapit na silang mag-aral. So, ito na nga, moment of truth at kinol na yung attention nila at papasok na sila sa loob. Alam nyo, very proud kami sa mga anak namin dyan kasi talagang napaka-lakas ng loob nila. Though, mararamdaman mo na medyo, sila, medyo naninibago sa lugar. Pero makikita mo yung lakas ng loob na pumasok sa eskwelahan. And, syempre, yung guidance din namin, yung orientation din namin sa kanila na kailangan nilang mag-aral, na hindi nila laging kasama si mami, and hindi nila kasama si mami sa loob ng school. So, yun, naging okay naman. And kung makikita nyo dyan sa video, talagang magang-magayang mata ko kasi imbis na yung mga bata umiyak, ako ang umiyak. So, yun mga moms, naihatid na namin sila sa school, which is first day nila. Sabi ko nga kanina sa asawa ko, parang ako basta kinakabahan. So, iba pala yung feeling. So, yun. Quite yung enrollment process is quite some, parang complicated. But from this video, from the start, i-explain ko sa inyo kung ano yung naging process ng from enrollment up to ito na nga, nakapag-start na sila ng schooling nila. Hindi naman actually complicated, sorry to say. Parang kailangan lang taga ma-comply lang taga yung mga requirements. But nevertheless, thank you Lord. At na-comply nila before they start off the class. Starting class ng mga klase nila. Pero, hindi ibig sabihin nun, pag hindi mo na-comply, hindi na may-enroll ang anak mo. Kasi, it doesn't matter kung nata-accomplish mo lahat ng mga requirements after ng first class, tatanggapin pa rin sila kahit pa August, September, October, it doesn't matter. Ganyan dito sa States. Ang importante kasi dito is fully vaccinated yung bata. Yun ang importante sa kanila is yung welfare talaga ng bata. So, yung mga paliwanag yan sa mga natin. Sa mga unang video is mas ipapaliwanag ko pa sa inyo. Pero mga experience mga nanay, dahil umiyak na mga nanay, ito kasama ko. Meron ba? O ba? Parang ako lang. Yung asawa nung nasa likod, di ba? So nakasalamin lang siya. Nakasalamin lang siya para star witness. Pero umiiyak. Iyak siya. At ako, iiyak na nga rin eh. Pero sarap lang sa feeling, no? Kasi this is the person. Pero I'm so proud sa mga anak natin, Daddy. Lalo na si Johan. Kasi makikita mo na pero nilakasan niya. One more thing pa pala mga moms na ma-expect nyo once nandito na kayo sa US is ma-overwhelm kayo sa lahat ng mga applications na kailangan nyo i-install sa phone nyo. Meron ding isang applications dito na ang tawag namin dito is Parent Square. Yun yung parang communication ng parents between the teacher ng bata. So, sasabihin doon kung ano yung mga updates, kung anong library day nila, mga ganun. Basta anything that is related to your children is i-inform kayo ng teacher. At first, ma-overwhelm kayo, but ako, sa part ko, ang ginawa ko is, sa sobrang dami ng application, sinama ko siya sa isang folder sa phone ko. And honestly, right now is ko na siya, nagagamay ko na siya, so alam ko na at naiintindihan ko na. Pero lahat naman talaga ganyan di ba mga ma'am? Sa umpisa lang naman talaga mahirap. So, hope na kahit papaano is nakatulong ako,
brought up ako ng information sa inyong lahat, lalo na sa mga papunta pa lang dito. And anything that you want to ask with regards dito sa mga schooling ng bata or anything dito as an immigrant, you can message us in the comment box below para masagot namin. So, yun lang po. And hope you enjoyed this video. And God bless everyone. Bye!